Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, dating COMELEC Chair Andres Bautista nahaharap sa bribery charges sa Estados Unidos. Lalaki patay sa pamamaril sa Aklan. Operasyon ng LRT-1 suspendido ng 3 weekends. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nahaharap sa bribery charges sa Estados Unidos ang dating chairman ng Commission on Elections o COMELEC na si Andres Andy Bautista. Sa desisyong ibinaba ng US Federal Grand Jury sa Florida noong Huwebes, oras sa Amerika, nahaharap si Bautista sa isang count ng conspiracy to commit money laundering at 3 counts ng international laundering of monetary instruments. 3 pang executives ng voting machine company ang naindik dahil sa kanilang naging papel sa alleged bribery and money laundering scheme to retain and obtain business na may kaugnayan sa eleksyon sa bansa noong 2016. Hindi man tinukoy kung anong kumpanya ito, ngunit isa sa executives ay si Roger Alejandro Pinate Martinez na co-founder ng Smartmatic. Noong panahon ni Bautista bilang COMELEC Chair, iginawad sa Smartmatic ang $199 million na contract para suplayan ng Pilipinas ng 94,000 voting machines noong 2016 presidential elections. Sagot naman ni Bautista, nangako itong lilinisin niya ang kanyang pangalan na aniyay pakana umano ng ilang key Philippine officials na nasa likod ng mga kaso. Noong nakaraang taon ng iba ng COMELEC ang Smartmatic sa paglahok sa bidding ng election contracts. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Barangay Venturanza, bayan ng Banga sa Aklan. Kinilala ang biktima na si Romer Dewan, 42 anyos na residente ng nasabing lugar. Nagtamo ng tama ang biktima sa kanyang ulo, likod, hita at tiyan. Dinala pa ito sa ospital ngunit idineklara ng dead on arrival. Ayon naman sa mga saksi, may 2 umanong lalaki na naka-helmet ang sakay ng isang motorsiklo ang nakita nilang humarurot papalayo sa lugar. Sa ngayon, hindi pa alam ng kapulisan ang posibleng dahilan ng pamamaril. Nagpapatuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Suspendido ang operasyon ng LRT-1 sa 3 magkakasunod na weekends upang bigyang daan ang pagbubukas ng LRT-1 extension sa ika-4 na quarter ng taon. Base sa anunsyo ng Light Rail Manila Corporation ngayong araw, pansamantalang ititigil ang operasyon ng LRT-1 sa August 17 at 18, August 24 at 25, at August 31 at September 1 mula Fernando Poe Jr. Station hanggang Baclaran Station. Dagdag pa ng LRMC, ang temporary closure ay para naman sa pangmatagalang kapakinabangan sa oras na magsimula ng mag-operate ang extension ng LRT-1. Abiso nito sa mga commuter na planuhin ang kanilang biyahe at gumamit ng alternatibong transport options. Saklaw ng Phase 1 ng LRT-1 Cavite Extension Project ang unang 5 additional stations na may habang 6 na kilometro at babagtasin ng Parañaque City. Kabilang narito ang Redemptorist, MIA, PITX Asia World, Ninoy Aquino at Dr. Santos. Inaasahang nasa 600,000 na pasahero ang makikinabang kada araw sa Phase 1 extension. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.